regular visit ko dito sa Phase 6. Athena SF po yung back and front extension. Mukhang tutuloy naman si ma'am. So, kinukompleto na lang ni ma'am yung kanyang kuryente, tubig, wirings, tsaka po yung permits. Then, pwede na tayo mag-start. So, tumuloy na rin po ako dito sa project namin sa Phase 6 na Armina. So, ito po kagahapon hindi ko siya natakel na naglagay na rin po kami ng harang dito para kung halimbawa uulan, side by side. Ayan. So, hindi po aapias yung tubig dito o yung ulan. So, ito po ang ginamit po namin dito is polycarbonate. Hindi na po namin tinanggal yung pinaka-plastic kasi parang protection din yan dyan eh. Tsaka harang na lang din. Ayan. So, bali ito po is pipinturahan din po natin to. Naka-primer pa lang siya. Same lang po dito sa kabilang side. Ayan. So, meron lang tayong harang. So, kumbaga parang may privacy tayo. So, napansin ko lang sa mga bintana ni ma'am. Kulang-kulang ng salamin. Dito, wala rin yung isang salamin. Sa kabila din, wala. Wala din dito. Ayan. So, wala din. So, papalitan na lang natin to. Siguro kailangan i-check din natin yung mga salamin. Baka madali na siyang matanggal. Lalagyan na lang po natin siya ng silicone. Ayan. Pasensya na po kung maingay. So, bali po dito sa side by side na lang po yung tawag ko. Dalawang polycarbonate po yung nagamit namin, pero may pasobra. May sobra po tayo, ayan. So, parang isa na lang din po yung natirang Hydiflex. Actually, ito pa yung kay kay Lumina. So, halos patapon na rin po ito. So, doon po sa tinanggal namin sa taas, konti na lang po talaga yung aming na nakuha na maayos-ayos pa. Pero ang kagandahan doon, mas marami po yung bagong materyales. Ayan. So, itong part na lang po ng ating front extension ang hindi pa nalalagyan ng tiles. So, ang tiling works po natin is start po doon, papunta po dito. Ayan. Hanggang dito po yan. So, meron pa naman tayo ditong semento. Meron pang adhesive sa loob. Tapos, meron pa tayong skin coat na magagamit dito. Gagamitin po natin yung iba dito na skin coat. Ayan. Tapos, ito pong labas is pipinturahan din po natin to ng pintura ni Lumina na ganitong kulay. So, bali yung pintura na to, meron na din po. Etong pintura na to, meron na din po. Okay na. So, yung gate po natin is ini-install na rin ni Ray. Ayan. So, picturean lang po natin. Ayan. So, yung pinaka-design po nito is tinerno lang po namin dito sa main gate. So, medyo malaki lang po yung awang dito para po kumasya yung ating kamay. Ayan. So, sa may harapan, may ilalagay pa po tayong pinaka-design dyan or parang hawakan. Wait nyo po yun. Ayan. So, sa pag-i-install po ng ating gate, ayan, inuuka po natin. Ayan, inuuka natin yung kailaliman niyan. Then, kinoconnect po natin sa bakal. Ayan. Kaso medyo nahihirapan lang si Ray kasi nga mahina yung supply ng kuryente. Wala pa kasi si ma'am dito eh. Wala pa po siyang metro. Naka-submeter po siya. Tapos yung supply po ng kuryente is mahina. Mahina siya. Ayan. So, bali, ang ginamit po natin na hinges dyan, ay mainit. Ganito po, oh. Size na 1 po to. Tapos, nilagyan ni Ray ng bakal. Pinagdikit na bakal, 2. Wala akong makitang. Ito pong bakal na to is parang ganito po, oh.
si Ray dito is ganito po siya, yung square na bakal. So, mas maganda na tong gamitin kasi hindi mo na kailangan, kasi dati pang ginagamit niya ito, yung steel bar. So, mas maganda po tong square. Dalawang bakal po na pinagtabi. Ayan. Para po mas matibay yung kakapitan ng gate. Mas kaya po ng gate yung, mas kaya po ng hinges yung bigat ng gate. So, maganda po siya. So, yung iba pong nag-i-install ng gate, nahuhulog o natatanggal yung kanilang gate kasi nga po, parang natusok lang. Ay, ayun, wait lang. Kala ko hindi gagamitin niya, gagamitin niya pala. So, ito, kung mapapansin niyo, sobrang kapal na niya. So, yung ganitong kabigat na gate, kayang-kaya. Ayan. Ayan na po yung i-welding niya. Ayan na po yung i-welding niya dito sa may mga bakal dito sa poste. So, as you can see, sobrang lalim nung uka. Then, i-welding. Pag na-welding, lalagyan ng semento. Then, lalagyan natin ng skim coat, then pintura. Ayan. So, ha? Martilyo. So, helper muna tayo. Ayan. Ha? So, helper tayo. Ayan, gumagawa po ako hindi lang nagbablog, charot. So, as you can see, mas suggest po namin yung pinaka-gate is malalaking bakal ang gamitin para pang malakasan talaga, solid na solid. Tapos, ito nga po, meron ditong tanse, pinaka-guide, kung pantay ba. Tapos, nilalagyan natin ng tubular para siguradong pantay. Tapos meron tayong alambre para hindi gumalaw. Pati sa baba meron. Ayan. So, doon po sa mga nagpapagawa o DIYers, pwede nyo po itong gayahin itong aming pinaka-renovation o pinakagawa. Ayan. So, maganda rin po yung color, color combination. Ayan. Akma-akma din po sa kanilang bricks. So, pagdating po sa design ng gate, mas prepared po ni client na medyo malalaki yung awang. Kasi nga po, gusto nila, pasok din yung hangin. So, sakto lang po to. Ayan. Sakto lang po yung ating space na nilagay dito. Tsaka po dito sa ating main gate. Ayan. Pero may kakaiba dito sa design kasi maglalagay po tayo dito. Tatry ko pong ipakita sa vlog kung ano po yung pinaka-design yan. Then siguro yung color combination, dalawang kulay lang. Siguro yun na lang din po yung susundan namin. Since parang ganun din naman yung tema ng unit. Ayan. So, lahat po ito, pipinturahan natin ng pintura ni Lumina hanggang doon. Pati po ito. So, kung maglalagay po kayo ng bricks o tiles dito sa may harapan, mas okay yung sa harapan na lang. Wag na po dito. Wag na dito kasi loob naman na yan. Siguro pwede pintura. Mas less sa gastos. Since loob naman, hindi naman mababasa, hindi rin naman makikita. So, mas okay din po yung sa harap na tayo merong konting pa-design. So, mas suggest ko yung bricks o kaya yung mga deco stone kung may budget naman. Pero kung wala, okay lang din yung tiles. So, isa rin po sa nagpapaganda ng unit is yung ating kisame. Ayan. Pumagay po yung downlight na gold.
Ayan siya. Actually, 8 lang po yung ilalagay namin dito. 8 na ilaw lang, pero we decided na dagdagan kasi masyadong konti. So, aabot po yata siya ng 11 pieces. Tapos, meron pa tayong isang center light dito. Ayan. So, abangan nyo po yung ating pinaka-renovation. Doon nga po pala sa mga nagtatanong kung pwede daw itong palitan. Actually, pwede naman siyang palitan, pero ganito pa rin po yung kulay, chocolate brown. Pero kung akong tatanungin, huwag nyo na pong palitan kasi mas matibay po ito compare sa kahoy. Steel door po kasi ito. Steel door po kasi ito. So, instead na papalitan nyo siya ng kahoy, bilihan nyo na lang ng bonggang lock set. Diba? Parang, eto, pag nabasa, okay lang. Pag nainitan, okay lang. Retouch lang ng pintura. Pero pag yung kahoy, possible, mabulok, mabasa, diba? So, stay nyo lang po ito. So, ito po yung unit ni ma'am na nagpalit po ng tiles. So, sabi ko nga sa inyo, mas magandang i-renovate ang Angeli SF o yung mga bird type. Kasi nga po, hindi ka naman problema sa tiles na gagamitin mo. Ito po kasi, ang tiles neto is white. So, i-aas namin si Lumina kung anong code noon. Kung makakabili kami ng same code na yon, okay, pare-parehas. Paano kung yung kay Lumina, maputing-maputi, tapos yung mabibili namin, mas maputi. So, parang mag-iiba na po ng kulay. So, ang kagandahan po nito, mula dito sa landing, papunta dito sa living, papunta sa room, papunta rin po dito sa kitchen, is naka-tiles na isang design lang. Ayan, isang design lang po siya. So, yung Athena SF po sa harap ni ma'am, actually, mas malaki talaga siya, mas malapad. Pero pagdating po sa loob, mas malawak po ang Armina o Angeli. Ayan. So, dapat po pala, start na kami magawa ng cabinet. Kaso kagahapon po is absent po yung iba. Kasi holiday, ayan, so absent sila. So siguro po mga 1 to 2 weeks pa kami dito. Ayan. So madali lang naman yan pag nakat na natin yung pinaka-marine, ma-assemble na, okay na yung pintura ng kasunod. Ayun. So nakaka-excite. Nakaka-excite na. Ay, dito po pala meron na rin siyang kornisa, oh. Ayan. Meron na rin po pala siyang kornisa. Ayan. I-retouch na lang po natin yan. Ayan siya, oh. May pa-kornisa na siya, oh. Diba? So, ang ganda na. Ito nga po pala i-share ko since aksidente po tong nabagsakan ng tool. Nabasag po yung ating tiles sa hagdan. Since si Ray tsaka ako po is busy, meron po kasi ako mga estudyante, tapos si Ray po is gumagawa din sa unit. So pag ganito pong may mga aberya, katulad po sa gate pass, pag mahaba po ang pila, nagpapautos na lang po kami. Ito po, katulad po nito, nabasag po, aksidente, hindi naman sinasadya. So, sasabihin ko po kay client na nabasag to. So, ito po, ipapautos ko na lang. Ipapautos ko na lang po dun sa inuutusan namin dito sa Lumina na sila na lang po yung bumili ng tiles. Kasi nga po, syempre, si Ray po gumagawa. Ako rin po is nagbabantay ng mga bata. Ayan. So, pag ganyan po, hindi po kami available ni Ray, nagpapautos na lang po kami. Ayan.
Ayan siya. So, hindi po talaga may iwasan, kaya minsan yung hagdan namin is nilalagyan po namin ng sapin. Siguro kahit may sapin pa to nung nakaraan, is mula taas hanggang dyan, ang lakas ng impact. So, nakantuhan yung ating tiles. So, buong taas po is nalagyan na po ng cornisa. Kung mapapansin nyo, yung iba is kulay kahoy pa. Yung iba, may pintura na. Pero tapos na po siya lagyan ng cornisa. More on pintura na lang po tayo. Ayan. So, mapapansin ko parang meron ng linya para sa baseboard paint. Magpipintura na yata si Kuya Joseph. Tapos, dilinisan na rin niya yung mga alikabok, dumi. Ayan, malinis na. Mag-i-start na po siya mag-baseboard. So, majority po nung nagawan namin, mas gusto din talaga rin nila yung may baseboard. Ayan. So, pagdating naman po sa pag-baseboard, medyo kakain tayo ng maraming masking tape. Na ang size po is 1. Ayan. May mga size po kasi yan. May 1/2, may 3/4, may 1. 1 po yung ginagamit namin. Ayan. Shoutout ko nga lang po pala si Sir Jordan Peralta ng Subic. Ayan, sir, thank you kasi ang ganda ng comments mo sa amin. Pasensya na kung hindi ka namin magawan kasi medyo malayo. So, sabi ni sir, nagpapasalamat siya kasi nakakapagbigay daw kami ng ideas ng libre. Libre pa, diba? So, siguro ganun siguro pag ang vlogger is babae. Madaldal. Lahat sinasabi, walang preno. Ayan. So, sabi ko nga po sa inyo sa Ray House Makeover, hindi po tayo madamot. Ayan. Libre na po yung mga ideas, mga diskarte. Pwede niyo po akong i-PM, nagre-reply naman po ako. Minsan ang hina ng signal, kaya mapapansin nyo minsan delay ang aking reply o late. Ayan. So, ang baseboard po namin dito sa taas, ang sukat po niyan is 9 cm. Ayan. Actually, pinaka-ideal 10. Kaso, masyado na ako nalakihan sa 10. Kaya ginawa namin 9. Pagdating naman po sa hagdan, medyo nagkaroon po kasi ng kurba-kurba. Parang nalalakyan naman ako sa 9. Ginawa naman po namin 8. Ayun, binawasan namin. So, depende pa rin sa nagpapagawa. Pero sa 9 cm, okay na po siya. Mas maganda rin. Kasi parang highlights eh. Diyan tayo pakain ng maraming masking tape. Para pag-haplas niya po o pag-apply niya ng pintura, hindi rin po malagyan ng maraming pintura yung ating tiles. Kumbaga, less na po siya sa, ano tawag doon sa liquid? Sa thinner. Less na sa thinner. So, meron din tayong pa-vacuum. Kami na rin po yung nag-provide yan para mas madaling linisan, mas madaling higupin yung mga alikabok. Pag magpipintura po kasi kayo, kailangan walang alikabok. Kasi possible mag-bubbles. Mag-bubbles yung ating pintura o kaya pumutok. Yun yung ganong common na scenario eh. Pag hindi maayos yung preparation mo. So, bali i-share ko lang po pala sa inyo. Bali sa Ray House Makeover po, kaklaruhin ko lang. Lahat naman po asikaso namin. Materials, sa gate pass, sa pag-i-inquire ng mga materyales, tiles, PVC. Asikaso na po namin lahat yan. Pero, i-share ko lang po sa inyo, yung sa gate pass, si Ray po talaga ang nakikipag-transaction ng gate pass sa office. Wala pong bayad yun, libre. Libre po yung pagkuha ng gate pass. Ngayon, since marami pong, mahaba po ang pila, minsan mahaba yung pila, maraming tao na may transaction sa office ni Lumina. Pag mahaba po ang pila, si Ray bumabalik. Bumabalik po yan
Kasi nga po, kung pipila si Ray hanggang maghapon, wala na po siyang magagawa. Sayang yung kanyang oras. Kaya ang ginagawa po namin sa ibang client namin, nagpapautos na lang po kami pagdating sa gate pass. Tsaka kung halimbawa po may mga kulang na materyales, halimbawa kulang ng tiles, kinulang kami ng tiles, 1 piraso. So madali lang naman po sana ni Ray motor, di ba? Kaso pag ganyan pong maraming ginagawa si Ray, pinapautos na lang po namin yun. So ayun, sana i-consider din po ninyo yung ganong diskarte namin na nagpapautos po kami. Pero yung pautos na po, ipapa-shoulder namin syempre sa inyo, di ba? So, sana, pasensya na, kasi kung wala naman pila, wala rin naman problema, madali lang pipirmahan. Pero kung pipila po kami doon ng, aabutin kami ng 3 oras, 4 na oras, sayang po yung oras na dapat nakagawa si Ray. Ayan, sabi ko nga sa inyo, si Ray as contractor, gumagawa din. Diba? So, pasensya na po. Pasensya na, kasi kung ipagkakatiwala nyo po sa amin yung unit nyo, magiging maganda lang yung ating flow of renovation. Lahat po sa hardware materials, PVC roof, mga PVC panels, spandrel, mga tiles, wala po akong tie-up dyan. Wala po akong tie-up dyan. Effort ko po yung mag-inquire, mag-asikaso sa lahat ng yan. Mag-receive ng deliver, ako po lahat yan. Pero pagdating po sa gate pass at mahaba ang pila sa office, hindi po talaga namin nagagarantiya na pipila kami ng ganun kahabang oras. So, meron silang singil na particular amount. Singil po nila yun eh. Siyempre, ikaw, kung halimbawa, example ko lang to kung halimbawa ako po yung maglalakad ng gate pass nyo, at halimbawa, taga Phase 6 ako. Halimbawa lang po taga Phase 6 ako, maglalakad ako ng gate pass nyo. Mula Phase 6 hanggang office ng Lumina, pag nilakad mo, sobrang layo. Kung hindi ka man maglakad, magta-tricycle ka, mag-commute ka, magbabayad ka po. Mahal po ang pamasahe sa Lumina Tansa. Sa totoo lang, mahal po ang bayad. So, dahil tapos ko ng papirmahan, pumila ako ng mahaba, babalik ako sa Phase 6, diba? Ibibigay ko sa guard yung gate pass. So, syempre, alangan naman maglakad ako. Kailangan, sasakay ako ulit. So, another bayad na naman po yun sa tricycle. So, ganun din po sa Phase 3. Phase 1, Phase 2, Phase 5. Ganun din po yun. Kaya kung kaya ni Ray magpa-gate pass, why not papag-gate pass po kami? Pero kung medyo sobrang haba ng pila at ang tagal ng hintayan, magpapautos po talaga kami. So, pasensya na po. Kasi, syempre, effort namin lahat Effort namin lahat. Pero pagdating sa mga ganyan, mahaba ang pila, mag-uutos po talaga kami. Lalo na ako, hindi po ako makakapagpag-gate pass kasi meron akong mga anak na nag-aaral. Hindi po sila pwedeng maiwan sa bahay ng ganong katagal. Sana i-consider nyo yun. Ayun lang. Kung hindi ko man na-discuss agad, at ito is parang ngayon ko lang nasabi, sana i-consider nyo rin. Pero wala pong bayad yung gate pass. Ang pagkuha ng gate pass, walang bayad. Ang may bayad lang po doon yung pagpapautos, pagpapalakad. Medyo mahal sa ganung halaga. Pero yun po kasi yung singilan. Pero kung i-consider nyo, kung na-try nyo na pong maglakad dito sa Lumina Tansa, mapipigure out nyo yan kung magkano talaga ang gagastusin. Pamasahe pa lang. So, minsan, ganun kadalasan sa mga client namin, ganun po yung ginagawa namin. Nagpapautos na lang po kami. So, sinasabi po namin kay client, ma'am, ganito nagpautos ako. Sige ma'am, okay lang po.
Kasi naiintindihan naman po namin kung ako pa bibili ng tiles, ma'am, sayang pa yung isang araw ko, 'di ba, sa trabaho. So okay nga lang po yung sa tiles kasi siguradong may mabibilihan ka. Eh minsan po sa gate pass, minsan may araw na walang pipirma. O, 'di ba? May araw po na walang pipirma. So pag walang pipirma, babalik ka na naman bukas. Tapos, pagbalik mo bukas, wala na naman yung pipirma. So, babalik ka na naman, kinabukasan, or hassle. Kaya ako po, mas maganda yung meron ako mga kontak eh. May kontak ako sa permits, may kontak ako sa kuryente, sa tubig, sa mga materyales. Mas pabor po yun sa amin. Ayan. So, bali na-share ko lang po. Doon po sa mga soon na magpapagawa sa amin, ganun po yung sa amin. Pag hindi po kayang lakarin ni Ray, nagpapautos po kami. Kasi, lalo na dito sa Lumina, Diyos ko po, ang mahal ng pamasahe. Na-encounter ko ang pamasahe dati sa parang L300 ni Lumina, nasa 8 pesos lang o 12 pesos. Ngayon po yata 30 pesos ang pamasahe. Tapos pag tricycle po yata 40 to 50 pesos. Isa lang yun ha, isa lang yun. So ayan, bali na share ko lang po sa inyo para maintindihan nyo rin na hindi po ganun kadaling mag-renovate ng isang unit. Na kahit kaya mo na lahat, may kontak ka na, kailangan mo rin talaga magbayad sa naglalakad. Kasi inuutusan po natin yun eh. Ayan. So, bali na share ko lang po sa inyo. Malaki kasi ang awang dito. Wala kayong awang dito. Gayun. Pag wala talaga sa hulog, yun talaga yun. Ayan. Importante matibay. Yan, yung mga ganun doon. Kung nakapapatagal eh. Ha? Dalawa yan dyan? Ha? Wala akong bigan. No, Teo. Kasi